Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating episode ngayong araw. Today is September 19, 2024 dito po sa ating Facts First podcast. So again, disclosure po we are recording this episode for today. Papalabas po natin ngayong gabi. So habang pinaparin niyo po ito, actually it's a few hours after we have recorded this episode. Dahil yung kausap po natin, busy-busy po sila dyan sa Quadcom investigation. At saka of course, yung guest po natin, siya po yung nag-chair nung committee hearing kahapon po kung saan po nasaksihan ng marami yung pagdalo ng Vice President si Sara Duterte dito po sa pagdinig ng Committee on Good Government and Public Accountability. So papakilala po natin ang ating panauhin ngayong araw na ito. I'd like to welcome to our program again si Manila Congressman Joel Chua. Siya po ang tagapamuno ng Committee on Good Government and Accountability of Public Officers. Magandang araw, Congressman Joel, and thank you for joining us again dito sa Facts First. Ay, magandang araw, Christian, at isang karangalan ang makasalamuha kayo muli. Okay, marami po tayong pag-uusapan na patungkol po doon sa pagdinig kahapon, no? Unang-una, let's talk about the nature of your investigation yung kahapon po, no? Bakit nga ba nag-decide na mag-imbestiga po o mag-inquire yung committee nyo po dito sa paggasta ng salapi ng Office of the Vice President? Ano po yung nagbunsod nito? Well, actually, referral ito eh. Based to dun sa privilege speech ni Congressman Valeriano. Kung maalala mo, nung nagkaroon ng committee hearing sa Committee on Appropriation, after a few days, nag-privilege speech si Congressman Valeriano. At itong privilege speech po niya ay ni-refer po sa ating committee at yun po ang naging simula nito pong pagbubukas nito pong usapin tungkol po dito kay Vice President, sa Office of the Vice President. So basically, ano po yung pinakatumbok nitong inquiry na ito? Well, yung pagtingin po dun sa pondo, ang naging basis po nito yung sa confidential fund ni Vice President. But at the same time, take na rin ng cognizance ang committee sa motu proprio doon po sa manifestation naman. Actually, dalawa yung kahapon eh. Yung isa naman doon sa manifestation ni Congresswoman Luistro at pagdating naman po doon sa DepEd. Pero yung sa DepEd po, hindi naman po namin nasimulan agad dahil wala pa po mga resource person. Tsaka motu proprio po yun, inantay pa po yung authority from the Committee on Rules. I understand you sent a formal invitation to the Vice President to attend, no? And she attended. Pero given her actuations before ng budget hearing for the Office of the Vice President, medyo nagulat ba kayo na bigla siyang sumipot dun sa pagdinig ninyo? Well, unang-una talaga namang inimbitahan namin siya. So talaga namang papasalamat din naman ako sa ating Vice President dahil siya'y sumipot. In fact, nung pong bago po magsimula ang committee hearing, ako po'y lumapit sa kanya, kinamayan ko siya, nagpasalamat po ako sa kanyang presensya. So, yung nagulat, kasi naman nung committee hearing dun sa Committee on APRO, dumating siya eh. So, wala naman din akong nakita na kakaiba. Okay. Kaso yung pagsipot niya, no, meron siyang mga sinabi. Meron din siyang mga ginawa o hindi ginawa doon sa pagdinig, no? Isa-isahin po natin, no? Her refusal to take her oath because she was arguing na yung invitation niyo po sa kanya bilang witness, bilang resource person, at dapat daw yung nanunumpa lang ay yung resource person. At nakalusot siya, no? Ang nanumpa lang ay yung mga ibang opisyal na OVP, pero siya, kitang-kita rin sa picture nakaupo. Bakit po nangyari yan? Well, unang-una, linawin ko lang, Christian, no? By tradition talaga, whether you're a witness or a resource person, talaga namang pinasusumpa ka. In fact, doon po sa rules namin, nakalagay po yun, pagka pwede kang i-cite for contempt. Any person doon po pwedeng i-cite for contempt pag they refuse to take the oath. Kaya tingin ko wala naman pong legal basis yung kanyang binabanggit. But bakit po namin siya inallow na hindi manumpa? One thing, out of respect to the position, kumbaga in-extend lamang po natin yung kortesiya do'n po sa posisyon na hinahawakan niya bilang pangalawang pinakamataas na
Pangulo sa ating bansa. Yung pagkakataon po na na she asked to be excused, 'di ba? Umalis siya na maaga. Bakit siya pinayagan? Well, in fairness to the Vice President, humingi naman siya personally sa akin ng, kung makikita po ninyo 'di ba naglakad siya? Lumapit Naglakad sa po inyo. siya pumunta sa'kin, sinabi niya kung pupuwede daw ba siyang i-allow na umalis. Well, pinayagan po natin dahil unang-una hindi naman din namin siya matatanong dahil hindi po siya nakapag-oath, eh. So, to waste the time of the Vice President, parang tingin ko po, sa tingin ko naman, at least nabigay natin sa kanya, napakita naman natin sa kanya yung mga kortesiya na ganyan. Kaya at least at binigyan din po natin siya ng opportunity na makapagsalita, mailahad niya yung kanyang mga sasabihin. Kaya kasi po alam po ninyo 'di ba sinasabi po ng ating Vice President na ito'y, political, circus or whatever. Pero at least dito pinakita naman natin na ang Kongreso po, ang ating pong committee ay, may respeto po. Pero won't this somehow set a dangerous precedent for future resource persons or witnesses? Kasi nakita ng marami, nakalusot yung Vice President. Ang argument niya, resource person ako, hindi ako witness. Hindi ko kailangan manumpa at napagbigyan siya. Baka isipin ng mga susunod, baka pwede namin gawin. Ay hindi naman po. Alam po ninyo sa totoo lang, parang kagaya po ng mga senador. Ang mga senador hindi mo naman po pupuwedeng imbitahin din, ng ayaw din po nila. Interparliamentary courtesy po ang tawag diyan. O dito rin po binibigyan din po natin ng kortesiya yung kanyang posisyon and in the same manner, maski presidente kahit naimbitahan mo 'pag hindi rin pumunta hindi mo rin naman mapupuwersa, eh. Yung lamang pagpunta dun ng, Vice President, medyo na-appreciate na rin po naman natin yun. Kaya at least somehow in-extend din po natin yung kortesiya sa kanya. But it does not extend to the staff of the Vice President. Ibang usapan po 'yun. Kagaya po kahapon, and normally po sa mga invitation po pagka po nagpapadala naman po kami ay, nilalagay po natin diyan, the Vice President or any of her, representative. Okay. Pero pag-usapan naman natin yung naging parang behavior ng Vice President kasi maaga pa lang, 'di ba, naglabas siya ng nagbasa siya ng kanyang pahayag at pinapa-terminate niya yung hearing na ginagawa ninyo. Ano yung tumatakbo sa isip niyo nung nadidinig niyo yung binabanggit niya? Resource person, pinapa-terminate yung ginagawa ng Kongreso. Well, siguro medyo nasanay na tayo kay Vice President, pero siyempre pagdating naman po sa gano'ng, manifestation, do'n naman po hindi naman po natin siya pinagbigyan at, tinuloy naman din po natin ito. Dahil alam po ninyo, sa totoo lang yung hindi po niya pag-take ng oath, hindi niya pag-participate, at the end of the day, sa akin pong palagay, siya po ang, nadedehado diyan dahil hindi po niya nai-air yung kanyang mga saloobin. Dahil kung may mga question po, at least kung wala naman po siya talagang dapat na katakutan, wala naman po talaga siyang ginawa, yun ay pagkakataon para mailahad niya yung mga depensa na pupuwede nilang sabihin, dun sa mga kino-question po na mga items po sa Office of the Vice President. Okay. Ito yung matalim yung mga sinabi niya, no? Binabanatan niya yung privilege speech, binabanatan niya yung hearing mismo na ginagawa ninyo. And sabi niya, it should be terminated for lack of any proposed legislation or substantive matter for discussion. Ano pong sagot niyo rito? Well, kaya nga po natin na binuksan ng committee, dahil we have to be reminded na yung pong, committee hearing na yun hindi lamang po yung investigasyon, that is also in aid of legislation. So pagkatapos pa lamang ng investigasyon, dun mo palang malalaman kung ano yung mga batas na pupuwede mong balangkasin, base po dun sa investigasyon na naganap. Kagaya po kahapon, marami na po kaming, medyo naiisip. Isa na nga po dito sa mga naisip ko na batas na pupuwede po naming ipasa, siguro dapat ililimit na natin sa mga ahensya na may kinalaman po sa mga confidential fund. Yung mga ahensya naman po ng gobyerno na wala naman po talagang kinalaman dito kagaya ng DepEd, dapat, 'wag na po natin itong, binibigyan. Kaya dapat sa tingin ko po, magpasa na po ng mga batas na inililimit lamang kung ano yung mga ahensya kagaya ng AFP, PNP, yan po.
So yung Office of the Vice President tsaka Office of the President, pwede pa rin bang mabigyan ng confidential fund? Kasi may difference yan, di Yung ba? Office of Confi tsaka intelligence funds. Yung Office of the President po, talaga naman pong binibigyan yan dahil we have to be reminded na yung Office of the President, yan naman po talaga yung head ng AFP, ng PNP, ng Defense, at lahat ng mga intelligence. Pero insofar as the Vice President, wala po yun sa function niya eh. In fact, kahit sa mga LGU, dapat po yung mga local chief executive, yung mga opisina, mga tanggapan, mga departamento na may kinalaman po sa usaping peace and order, yan po dapat talaga binibigyan po ng mga intelligence at saka confidential fund. Tapos yung sinasabi niya kasi, basically, ayaw niya magpa-submit dun sa ginagawa ninyo dahil in her words, sabi niya, based daw sa empty privilege speech yung ginagawa ninyo para daw ma-atake niya siya just so you can attack one and do indirectly what you failed to do directly during the budget hearings. Basically, dahil marami kayong hindi naitanong sa kanya ng budget hearings for the Office of the Vice President, gumawa kayo ng isa pang pagkakataon para ma-corner niyo siya. Ano pong tugon niyo ron? Well, trabaho po namin 'to sa Kongreso, eh. At the end of the day, it's about transparency and accountability. Alam po ninyo iba yung usapin sa budget hearing. Yung budget hearing po kung pagbibigyan po yung departamento sa mga budget na kanilang hinihingi sa Kongreso. Dahil alam naman po natin yung Kongreso po, eh, sila may power of the purse. But dito po sa accountability, eh, hindi naman po yun ang usapin dito kung siya bibigyan ng budget. Ang usapin po dito, eh, kung tama po yung paggamit niya sa budget. So, magkaiba po yung dalawang yun. Tapos ito, tumbukin na natin. No? Kasi ang pinapalabas ng Office of the ng Vice President dito, lahat to parang smoke screen lang eh. No? But what you're trying to do, kayo bilang miyembro ng mababang kapulungan ng House of Representatives, you're making a case for impeachment. Ultimately, gusto yung bumuo ng kaso para ma-impeach siya. What do you say to that? Actually, yan naririnig ko sa mga news reporter na nagtatanong po sa akin yan. Pero sa House leadership, wala pa naman po akong naririnig tungkol diyan. Sa amin naman po sa committee, eh, ginagawa lamang po namin yung tungkulin dahil ito nga pong privilege speech, yung pinag-ugatan po nitong investigasyon na 'to, ay ni-refer po sa aming committee. So, we have to act on it. Otherwise, 'pag hindi naman namin ito inaktuhan, eh, kami naman po ang hindi ginagampanan ng aming tungkulin. So far, you think she may have committed something that can be considered or construed as impeachable? I'm not saying na i-impeach siya, no? Pero dun sa mga nakikita niyong detalye so far, kunwari confidential fund, meron ba kayo nakikita pwedeng magamit against her? Dito po sa confidential fund, medyo meron pong mga areas or may mga pondo po na medyo parang questionable po, kagaya po nung 125 million kung paano po ito naigasta in 11 days. Pero siyempre do'n naman po sa DepEd issue, eh, masyado pa pong maaga dahil hindi pa naman po ito nabubuksan at hindi pa po natin nakikita. So, actually yung kahapon po initial hearing pa lang naman po 'to, eh. So, too early para po sabihin natin kung meron. Pag sinabi bang yung initial hearing, basically ano ba dapat yung tumbok nyo dun sa first hearing na yun? Siyempre titingnan natin kung actually kahapon si Congresswoman na Franz Castro, marami pang mga dokumento na hinihingi, eh. Like for example, yung mga justification dun sa 125 million kung paano niya ginamit. Parang lumalabas po yata mga kulang-kulang daw po yung mga dokumento na sinumite o yung iba naman po talaga wala talagang totaling dokumento. So, plus yung 120 areas na inikot daw po ni Vice President during the 11-day period. So, yun po hinihingi po ng mga dokumento at kasi sinasabi ni Congresswoman Franz Castro parang in 11 days kasama na po dun yung Christmas season o holiday season, eh, parang gumasta rin daw po dun o conduct ng intelligence operation. So, yan po yung mga tinitignan. So, siyempre lahat naman yan, eh, documentary evidence. Sige sir, isa-isahin natin. No? Kasi ang portrayal ng Vice President dito basically, pinopolitika siya. Dahil target daw siya for 2028 dahil siya nakikitang malakas na pambato
para manalo sa pagkapangulo sa 2028. Alam naman natin lahat yan, no? So basically, ang portrayal niya dito is political persecution. At nung binanggit nyo kanina na this would have been a good opportunity for her to air her side, actually, ginagawa naman niya sa labas, di ba? After no, nagpa-interview sa media, di ba? Tapos before that, nung hindi siya sumipot sa second budget hearing, ay nagkaroon siya ng interview kung saan binanata niya yung dalawa sa mga pinakamatataas na opisyal diyan po sa House of Representatives. So, anong sagot niyo ron? Na all this is all about political persecution. Gusto niyo lang daw siyang sirain. Pag hindi ko naman po inaksyonan sa committee 'to, 'di kami naman din po ang, hindi ginagampanan ng aming tungkulin. Basta ito po, binato po sa amin, galing po sa plenarya, ni-refer po sa committee ko. So, trabaho po ng committee ko na ito'y aksiyunan. So, kung ano man po yung magiging resulta nito, yun po ay base po sa referral at sa trabaho po na ginagawa po namin. So, sa'kin po personally, trabaho lang po itong ginagawa namin. Pero sige, isa-isahin natin. No? May issue ng confidential fund. No? Ano pa ba yung gusto niyong tumbukin dito? Dito sa Office of the Vice President. Para hindi naman puro politika lang kung ano yung pinag-uusapan natin dito. Ano ba yung mga mahalagang issue na gusto niyo matumbok? Accountability and transparency. Yun lang naman po yan, eh. 'Di po ba? Paano po ba niya ginamit yung 120,000,000, 125,000,000? Dahil lahat naman po nagtatanong, eh, papaano mo naubos 'to in 11 days? So, lumalabas po sa isang araw, parang more than 11,000,000 ang nagamit niya. Kasama po dun yung, December 24 and December 25. So, anong klaseng, intelligence gathering ang iyong nagawa? In fact meron din po dun mga purchase ng, mga supplies and materials na, hindi naman yata na-justify na may koneksyon dito po sa intelligence. Kasi you have to understand, Christian, na ang paggamit po ng intelligence fund nasa circular po yan, joint circular ng, Commission on Audit. So, limited po yan, may menu po na paggamit diyan. So, Yes. like for reward system, pagka magbibigay ka ng mga may purchase ng material, but it has to kailangan it is connected sa intelligence gathering. Yung mga justification po yata wala, eh. Mm. So, yun po yung, naging problema diyan. Yung sinasabi niyo yung memorandum circular ng 2015. I think 5 agencies Yes. po yung involved diyan. And of course, ang tama, importante na dapat tumatalima doon sa joint circular na yon. Pero yun nga, ano pa ba yung gusto niyong tumbukin dito? For example, 125 million spent in 11 days. Kasi ang claim nila yun ang ini-insist niya, tsaka ng mga taga-suporta niya dyan sa House ay kung meron mang disallowance from COA, meron pa naman daw proseso. Meron daw 6 months to actually reply or appeal. So, parang sinasabi lang, hindi nyo kailangan gawin tong ginagawa nyo sa Kongreso kasi may proseso naman sa COA. Pero yun po yung mandato namin sa committee, eh. Yun po yung talagang, trabaho ng committee kung mag-imbestiga, when it comes to public concerns, kagaya po nito. So, hindi naman po pupuwedeng magbulag-bulagan po yung Kongreso na may nakikita pong ganito and, kagaya nga po ng binanggit ko kanina, this is in aid of legislation, 'di ba? So, ibig sabihin niyan, kaya nangyayari yan, ibig sabihin may mga loopholes ang ating batas. So, ano yung mga dapat nating gawin para maiwasan na yung ganitong klase? Kasi, makikita natin, in fact hindi lang dito pati sa DepEd 'di ba nanghingi rin siya ng intelligence fund. Na mas So, ano malaki. ba yung mas malaki? At saka ito po yung sa OVP unprecedented po 'to kasi this is the first time na ang Office of the Vice President nabigyan po ng worth 500,000,000 na intelligence fund. Kung titignan po natin yung, history simula nung umpisa pa lang, in fact during the last administration kay Vice President Leni Robredo zero budget po dito. And yet, she was able to survive the six years. Yung mga sumunod prior diyan, meron din po silang naging, pondo dito pero very minimal, 5,000,000, 6,000,000. So ito lang po yung first time. So tinitingnan din natin baka mamaya talaga namang kailangan na pero kasi titignan mo yan dapat kung ano ba yung function ng opisina. Mm. So, sa ngayon bakit nakalusot yung ganyan? Kaya nga sabi ko nga dapat talaga magpasa tayo ng batas na ililimit lamang natin sa mga ahensya, sa mga departamento,
ang pagbibigay ng intelligence fund. Kasi otherwise, masasayang lang eh. Na po pwede para naman magamit sa mga iba pang mga proyekto ng ating pamahalaan or mga ayuda sa mga mas nangangailangan. So basically, kung batas ang pag-uusapan nyo, mas palalakasin nyo in the form of a law yung nilalaman ng Joint Circular 2015. Ganun po ba yung pinaka Kasi yung joint objective dyan? circular lang yun eh, hindi pa po yung batas eh. So Oo nga. dapat talaga gawin na natin itong batas. Kaya nga po itong ginagawa namin is in aid of legislation. Ibig sabihin, kaya po natin 'to ginagawa, pinag-aaralan natin, baka mamaya may mga butas pa yung batas, kaya po nangyayari yung mga ganitong bagay. Mm. Eh di maraming tatamaan dyan. For instance, yung ano, yung mga local government units na meron din mga intelligence and confidential funds, no? I think isa to sa mga nilalabas na issues ng mga no isang kongresista na obvious naman na kumakampi kay Vice President Sara Duterte, si Congressman Rodante Marcoleta. Paano po 'yon? Eh, talaga naman binibigyan po talaga yung mga LGU, eh, lalong yung kaya nga lang po yung mga local chief executive, yung mga mayor, mga governor, kasi may tungkulin po sila to maintain peace and order. Eh, yung kaya nga po nung, nagtanong po si Congressman Benny Abante, tinanong niya, "Ang Office of the Vice Mayor ba meron?" Sinabi, "Wala." "Ang Office of the Vice Governor ba meron?" Wala rin naman. O kadalasan po talaga, yung pinakamataas, yun po talaga ang binibigyan ng, confidential and intelligence fund. Kasi obligado po sila na ma-maintain ang peace and order sa nasasakupan po nila. So, papaano po nila makikita yun kung wala po silang intelligence fund? Eh, Mm. samantalang hindi naman po yun ang mandato ng, Office of the Vice President, ng Office of the Vice Mayor, ng Office of the Vice Governor. Kasi ang Vice Governor tsaka ang Vice Mayor, ang trabaho po nun mag-preside sa sanggunian. Oh, so hindi naman po nun kailangan ng intelligence fund. So, gano'n din po dito sa Office of the Vice President, wala din po sa mandato nila. Kaya yan po nakikita po natin ngayon. Mm. Nga pala, ito nakikita ko rin 'to 'no, tinatanong din 'to ng ibang mga sumusubaybay diyan po sa pagdinig. Bakit ngayon lang? Kasi 2022 pa 'yan, 'di ba? Yang issue ng confidential fund. Talagang nakakagulat 'no, yung lumabas na from COA na ginastos siyang 125 million in 11 days. Bakit hindi ginawa yung pagbusisi nung mga panahon na yon? Bakit ngayon lang? Ano po yung tugon niyo dun? Kasi po nung, nag-committee hearing po kami sa Committee on Appropriation, matagal na po palang hinihingi ni Congresswoman Franz Castro sa Commission on Audit itong COA findings. But unfortunately, it was only during the last hearing, dun lamang po nakapag-comply ang COA dahil po dati po, yun nga ang isa sa mga nadiskubre rin namin sa committee hearing dito sa Committee on Good Government na ang tagal din maglabas ng findings ng COA. Kaya late nga lang din po namin nakuha 'to, ngayon lamang po kasi late din lang po, ngayon lang po naglabas ng, findings itong COA patungkol po dito sa confidential fund. Like how long? How long niyo hinintay yung findings ng COA? Kasi sabi ni Congresswoman na Franz Castro last year pa, nung budget hearing last year nanghihingi na siya pero hindi siya nabigyan, eh. So inulit na lang at dati nung kaya naman siya hindi nabigyan nun, wala pa rin yung, COA findings. O nung ngayon lang, after a year, which is ngayon po, dun lamang lumabas yung COA findings. Kaya Mm. it took, siguro it took Congresswoman Franz Castro 1 year, para po makuha po itong, notice of, disallowance. Ito kasing issue na gusto ko i-address 'no, kasi hindi naman kayo siguro ano, unfamiliar dito. Dahil nagbago yung political climate, dahil biyak na yung unit team, binabanatan nga hanggang ngayon ni Vice President Sara Duterte si BBM. Kung hindi ba nagbago yung political climate, ay hindi gagawin ito ng House of Representatives. I know hindi kayo kasama dito sa mga babanggitin ko, no? Pero meron kayong maraming colleagues dyan na noong mga panahon na humingi ng confidential fund yung Vice President at binigay ng OP, marami rin sa mga kasama ninyo. Bukod either nanahimik o dinepensahan yung Office of the Vice President sa paghingi at paggamit ng confidential fund. Pero bakit ngayon? Again, hindi kayo kasama ito. Hindi ko kayo naalalang nagbanggit ng anong bagay tungkol dyan. Pero bakit ngayon sila naman yung nagsasalita, di ba? Help us understand that.
Well, that is part of, pwede na rin natin sabihin that is part of political system. But ako kasi nung nanalo po ako, I ran under Aksyon Demokratiko, eh. I was not part of the unit team, eh. So it was only 2 months ago na nag-join po ako dito sa Lakas. But for the past 2 years, kumbaga puwede nating sabihin outside the kulambu tayo. Kaya medyo hindi ko rin alam kung ano talaga yung nangyayari sa politika nila sa loob, sa unit team, 'no? Kaya medyo hindi siguro ako yung right person para tanungin diyan dahil never akong nasama ika nga sa kusina. Kaya nga po nung tinatanong mo sa'kin kung merong mga usaping impeachment, hindi ko rin alam dahil hindi rin naman ako pinatatawag tungkol diyan. Wala rin naman akong advice tungkol diyan. Basta't ako, kung ano ibato dito sa aking committee, tatrabahuin lang po natin. And, Christian, hindi po ito yung unang, hiniring ko dito sa committee. Nauna po dito yung SAMSELCO. Pangalawa pa lamang po ito. Mm. Yun nga pala, basta for the record, no? Kasi you're holding a very important committee chairmanship na Tama po. first term congressman po kayo, no? Tama po, first term. Tama po ba? Kasi sa pagkakaalala ko, yung committee na yan na sobrang laki, hindi yan basta-basta nahahawakan ng first term congressman. Tama po ba? Tama po. So, ibig sabihin, they trust you so much to handle this. They find you very competent. Di ba? Tama po ba? Well, siguro dahil, actually kajo-join ko lang 2 months ago, eh. So maski ako nung sinabihan po ako na I will be given this position, pati ako nagulat rin, 'di ba? So, in fact, hindi ko rin naman 'to inaasahan dahil tayo naman, siyempre lalo na ngayon, magkakampanya, mag-eeleksyon. Sino ba naman ang gusto ng ekstrang trabaho? Imbis na nangangampanya ka, nagkakanta ka pa ng committee hearing. Wala naman sigurong taong, may gusto ng ganyan. But siyempre tayo, since binigyan tayo ng tiwala para hawakan ito, siyempre yung challenge nandodo'n, 'di ba? Hindi, gusto ko lang to put on record na hindi kayo sinusian o inutusan ng House leadership to go after the Vice President using this committee chairmanship. Ako po, well, to be honest with you sir, hindi nga ako part ng, masasabi nating siguro inner circle diyan, eh. Basta't ako, I was offered this, siguro nakita po nila yung mga statement ko dati. So baka dun yun ang mga naging basis ng, kanilang ano na siguro ako, kumbaga nagsasalita ako, what is inside my mind, 'di ba? So tinawag ako, inoffer sa'kin 'to. So siyempre nakakahiya naman po na pinagkakatiwalaan ka biglang tatanggihan mo. So basta't ako, binigay sa'kin 'tong trabaho, gagawin ko lang po kung ano po yung trabaho under the law. Pero kung ano man po yung mandato, wala naman po sa'king sinasabi kung ano. Basta't gawin ko lang, lahat ng babagsak dito, tatrabahuin ko, yun lang po. Kaya ako lang po tinatanong yan just to get your response, yung specific response to those impressions or even allegations. Pero kasi syempre, to any reasonable observer, including myself, pag tinitingnan ko yung nangyayari dyan sa House of Representatives, hindi naman maikakaila na napaka-legitimate po ng mga issues na kinakaharap ng Vice President ngayon. Banggit nyo nga, di ba? Transparency and accountability. Ang hirap naman na para bang kakalimutan na lang ng ordinaryong mamamayan, 125 million na ubos in 11 days. Parang ordinarily, mapapatanong ka man lang, di ba? Nakita natin yung actuation ng Vice President nung first time sinubukan tanungin siya, di ba, ng first budget hearing. Yung nga pala, hindi ba kayo nabastos dito sa naging actuation muli ng Vice President dito sa committee niyo? Again, hindi ako, first time kong, medyo matagal din po ako nag-cover dyan sa House, pero first time kong maka-encounter ng resource person asking the committee to terminate the proceedings. Well, alam mo, sa akin naman kasi basta't ako, I will extend to the Vice President the courtesy na sa tingin ko, dapat sa kanyang opisina. Tsaka siyempre, let's face it, mas mataas naman talaga yung posisyon niya. Ako, congressman lang naman ako, Vice President yun, eh. So, kaya tayo naman, marunong naman po tayo gumalang sa posisyon. Pero hindi po ibig sabihin nun ay, hindi na po natin gagampanan ang ating tungkulin. Yung paggalang laging nandodo'n, and one thing I can assure you,
hindi po ako papayag na sa komite ko ay may mababastos. Hindi lang po Vice President, pati po mga resource person, siyempre lahat po 'yan, rerespetuhin po natin ang kanilang mga karapatan. But do you think the Vice President was also extending that same courtesy, not to you personally, specifically, but to the institution of the House? Well, I do not want to think na mga statement siya 'no, na sinasabi pero at the end of the day ako tinitignan ko pa rin na sana nandodo'n pa rin yung respeto niya sa House. Kaya pa rin, hindi ba kayo nahihirapang i-handle naman yung mga defenders niya diyan sa House, no? In particular, si Congressman Rodante Marcoleta. Tapos nakita rin natin si dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Bilang isang first-term congressman, hindi ba kayo nahihirapang makipag-deal dito sa dalawang heavyweights na ito na siyang tagapagtanggol ng Vice President nung initial hearing ninyo? Well, alam po ninyo sa totoo lang siyempre medyo, mga beterano 'yan, at hindi naman po mga pipitsuging congressman na kagaya ko 'yan, ako po baguhan lang, But at the end of the day nakikita mo rin naman sa kanila yung respeto. Sila naman arguments lang, magbibigay po sila. So medyo maano ka rin naman at may mga punto rin naman yung mga sinasabi nila. But, yung respect, kung makikita mo nga nung may isang instance po dun na medyo nagkataasan ng boses si Congressman Benny Abante tsaka si Congressman, Marcoleta, nung sinuspende ko naman yung, hearing, yung committee hearing, at nilapitan ko sila, ano naman sila, kalmado naman. Siguro talagang very ano lang sila, very intense at saka talagang siyempre sa tagal na rin nila diyan, 'di ba? So, tayo naman hindi tayo, magpapa-intimidate, siyempre lahat din naman sila ibibigay din natin ng paggalang sa ating mga colleague. Yung tinutukoy niya yata instance yung ano, no? After magsalita ni Congressman Marcoleta, di ba, nagsalita si Congressman Abante. Are you rebuking this committee? Tama ba? Yun yun, di ba? Tama po, oo. Kasi Pag ganyan nagkaroon ba? po yata ng Go ahead, ha? sir. Sige, go ahead. Kasi nagkaroon po yata ng issue dahil bakit daw, tinatanggal siya. Bakit po daw siya natanggal sa committee dahil dati, ah, vice chairman siya ba't bigla siyang nawala. So yun po yata yung naging issue dun. Can you explain your Siyempre sa ruling? Kasi di plenary ba, sorry, you made the ruling regarding that, no? Paki-explain nga. Yung pagkakatanggal hindi kay Marcoleta dyan sa komite. hindi naman po yun na desisyon ng committee, Desisyon po yun ng plenaryo, Hindi naman po dinala sa committee yun, At saka sinasabi niya bakit pati member nawala siya. Kasi po nung in-appoint po siya sa plenaryo, ang pagkakasabi po sa'kin in-appoint po siya as vice chair na. Hindi naman po siya in-appoint as member, So yung appointment niya is as vice chair. So nung yung posisyon na yun nung kinuha sa kanya, so hindi naman ibig sabihin nun nung pagtanggal sa'yo nun ibig sabihin mananatili kang member. Hindi naman po siya nilagay na member, So basta tinanggal po siya dun. Ang pumalit po sa kanya, si Congresswoman Janet Garin. Ganun ba yan? Parang hindi porke tinanggal ka sa as vice chair, ma-demote ka lang into a member. Hindi ganun yun. Kung Hindi saan po ka gano'n. in-appoint, Dahil doon ka tatanggalin. kung ano yung posisyon na in-appoint sa'yo, parang ako 'pag tinanggal po ako as chairman, hindi po automatic magiging member ako. Puwedeng wala na Okay. rin ako totally dun sa committee. And how did he receive that that explanation of yours? Mukha naman tinanggap niya. Kaya nga po nung sinuspindi naman po natin, yun nga po yung sinasabi ko, siyempre maaaring, siyempre very ano sila, very assertive, 'di ba, sa mga arguments nila. But at the end of the day, 'pag naipaliwanag mo naman at, pinakita mo naman na ginagalang mo rin sila, maano rin naman, mga colleague ko rin 'yan, Siyempre Mm. talagang gano'n, we have to give them the respect na deserve naman po sa kanila. Kaya pala, Congressman Joel, kailan po yung susunod na pagdinig ng committee ninyo regarding the confidential funds ng Office of the Vice President? Baka po next week, inaayos lang po namin yung, schedule dahil para hindi po tayo magkaroon ng conflict sa Quadcom. Dahil, Mm. yun din po yung ginagamit namin na kwarto, para medyo spacious, medyo malaki.
dahil alam naman po natin na maraming mga resource person na ipapatawag at saka nakasabay din po kasi namin ngayon yung budget hearing. Kaya medyo ang hirap makipag-agawan sa kwarto. So hopefully next week, it's either Wednesday or Thursday. May oras pa ba kayo dahil October 1 to 8 filing na ng certificates of candidacy? Marami sa inyo magiging busy na doon sa election season. So, paano? Paano nyo matatapos yung ginagawa ninyo? Hangga't bukas po yung Kongreso talaga naman trabaho namin 'yan. So tayo trabaho lang tayo ng trabaho hangga't, bukas 'yan dahil, ginusto natin 'to, eh. So gawin lang natin yung ating, trabaho. Hindi naman po tayo pupuwedeng magreklamo dahil baka sabihin ng mga constituents natin, nung nangangampanya ka ang bait-bait mo, sinasabi mo lahat gagawin mo. Ngayon nanalo ka, hindi mo naman ginagawa trabaho mo. Basta't ako po, ginagawa ko po 'to dahil ito po yung, pinagkatiwala po sa akin ng, mga kasama ko sa Kongreso at, gagawin po natin 'to sa abot ng ating makakaya. Bilang panghuli, Congressman Joel, no, ididikit ko lang uli yung issue ng impeachment na nanggagaling na mismo sa bibig ng Vice President. Do you think yung schedule ng House ngayon, ng Kongreso as a whole, that would somehow work against the idea of impeaching the Vice President? Kasi nga medyo tight yung deadline. Kung meron man nag-iisip. Hindi ko kasi ang alam ko po sa impeachment, dapat po yata 'yan dumaan sa Committee on Justice kung hindi po ako Opo. nagkakamali. So, given the ilang buwan na lang ba tayo? October, November, December. So siguro kung kung may mga makikita naman sigurong ground, baka po puwede, baka umabot din po. Anyway, 3 months pa, 'no? 3 Kung meron months. man po, kung merong Kung meron man. makikitang grounds, siyempre dapat po 'yan medyo solid grounds kasi kung hindi naman po, kung magfa-file naman po ng impeachment tapos bara-bara lang, baka mamaya pag-akyat sa Senado, mawalang saysay din lang po. Dahil ang Congress, yung House ang magiging prosecutor o magiging judges Tama yung mga po, senador. Okay. tama Anyway, alam ko po. busy-busy kayo. Attend ba kayo dito sa Quadcom? Dito sa ongoing Quadcom hearing? Dapat po, a-attend ako kaya lang medyo na-confine po ako sa district dahil medyo marami pa po tayong inaasikaso. Dahil, alam naman po ninyo for the past weeks, ang dami nating trabaho diyan bukod sa committee hearing ng appropriation, meron pa po tayo diyan sa, Committee on Good Government. So, baka hindi na po ako makahabol. Pero siyempre sa mga susunod na pagkakataon, susubukan pa po natin na maka-attend. Okay. O sige, Congressman Joel Chua, maraming salamat po for joining us again dito po sa Facts First. Sa uulitin po, we will continue monitoring the proceedings diyan po sa Committee on Good Government. Magandang araw po, sir. Maraming salamat, Christian. Ingat ka. Okay. Thank you, sir. Yan po si Congressman Joel Chua. Siya po yung tagapamuno ng Committee on Good Government. Kung napanood niyo po yung hearing kahapon ng kanyang komite. Sumulpot po yung Vice President pero sabi ko naman sa inyo, medyo kakaiba yung Vice President natin when it comes to how she deals with the institutions of government. Siyempre, pag tinignan natin yung mga nangyari dyan sa labas, kung napansin nyo po, the Vice President attended that hearing pero hindi siya nanumpa. Pangalawa, she asked to be excused. Of course, yung panayam natin kay Congressman Joel Chua, he was very cordial. He was very civil about the matter. Sabi niya, kailangan i-accord yung respect doon sa opisina. Tama yun. Tama naman yun, no? Dapat walang bastusan. Pero kung sisilipin niyo po yung nangyari, ang bastos dito yung Vice President, no? Although medyo naglaylo na siya ng konti. Nang lagay na yan. Pero the way she was dealing with the proceedings dun sa Committee on Good Government, meron ka pa rin makikitang kabastusan eh. Tsaka makikita nyo na naging strategic yung pagsulpot niya. Ako, naisip ko yung suot niya na jacket, no? Ano bang kulay yun? Parang green, no? Parang military green. Parang ito yung suot ng tatay niya eh. Diba yung madalas sa suot ng tatay niya, si former President Rodrigo Duterte. Part of me na pinapanood yung pagsulpot niya dun sa hearing. Tapos yung optics nun, sabi ko mukhang pinoproject niya yung supposed lakas ng kanyang tatay in the face of this controversy.
Mukhang carefully crafted yung kanyang mensahe. Binasa nga from the cellphone. Tapos makikita nyo, pagkatapos siya magpa-excuse, nagbigay siya ng panayam sa mga reporters. And medyo mahaba-haba yung panayam na yun sa kanyang standards. No? Makikita nyo na medyo pilim-pili na yung mga binibitawan niyang salita sa pagbanat dito kay President Bongbong Marcos at saka sa mga kongresista. Ngayon, syempre, makikita natin, pag tinignan natin yung comments ng kanyang mga supporters, tsaka yung mga trolls online, pag tinignan mo, mukhang trolls, di ba? Kasi questionable yung mga accounts. Mukhang binubuo nila narrative dito ay ito yung matapang, ito yung naninindigan doon sa panggigipit ng mga kongresista sa utos ng speaker na pinsan ng Pangulo. At lahat ito ay may kinalaman dito sa pagkakabiyak ng unit team. I don't know whether that is the new actuation, that is the new narrative, that is the new flow. Kasi nung una, di ba, parang portrayal nila, kinakawawa. Pero base nga sa mga pakikipag-usap natin, di ba, we had a separate episode about this. Ang nakausap natin dito, yung batikang campaign strategist and political communication na specialist na si Alan Herman. Mukhang hindi raw dikit sa brand ng mga Duterte yung magpaawa. Di ba? Parang Duterte kayo eh. Angas-angas yun, lakas-lakas ang dating nyo. Tapos ngayon magpapaawa kayo. So I don't know, nung napanood ko yung yung pagdinig kahapon ng Committee on Good Government, yung pagsulpot ng Vice President doon, medyo mukhang nireclaim niya yung old brand ng mga Duterte, yung angas. At mukhang yun yung consistent na nilalatag ng kanyang mga taga-suporta, ng kanyang mga strategists online. Pero sa akin, sa kabila ng lahat ng ito, ang gusto ko lang pong tutukan nyo, ang tutukan natin dito, yung legitimacy ng mga issues na binabato against sa Vice President. Okay? Kasi kung wala namang legitimate issue na binabato sa kanya, madali namang sagutin lahat yan eh. Hindi naman pwedeng sinabi na ng Vice President, di ba? Sabi niya, I will not allow myself to be subjected to an inquiry based on an empty privilege speech just so you can attack me and do indirectly what you failed to do directly during the budget hearing. Tapos ang sinabi niya, wala raw issues ng funds at kung merong mga audit findings, she would gladly respond to the Commission on Audit. Hindi naman pwedeng porke sinabi ng Vice President na walang misuse ng funds. Okay na, tatanggapin na lang na lahat. At pag sinabi niya, sasagutin ko na lang yung COA. Trabaho rin po ng institusyon ng Kongreso para busisiin yun. Again, you may not like this congressman. Marami sa mga yan, merong skeletons in the closet. Marami sa kanila, may kanya-kanya mga political hypocrisies. Diba? Pero, ganun talaga eh. Kasama sa kanilang mandato, yung pagbusisi nitong pagkakagasta nitong pondo, 125 million in 11 days. Hindi naman pwedeng lagi nila sasabihin, bakit ako lang? Bakit ako yung pinag-iinitan nyo? Bakit hindi nyo silipin yung confidential funds na ibang mga ahensya ng gobyerno? Tama rin yun. Pero ang tawag po ron whataboutism. Hindi po sinasabi nung ganung argument na malinis ka o wala kang pananagutan o wala kang dapat sagutin. If at all, parang indirectly, sinasabi mo sa ganung argument which is whataboutism na parang may pag-amin na meron kang pagkakamali, di ba? Na meron ka at least ayaw sagutin. So hindi po magandang approach yung whataboutism, di ba? Kaya po siya tinatawag na fallacy. Again, kung talaga namang naniniwala siya na wala namang misuse, hindi naman ibinulsa, wala pa naman nag-aakusa na ninakaw niya yung pondo, no? Pero kung talagang wala namang misuse doon sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President, di ba dapat madaling sagutin yan? Dapat hindi mo kailangan idaan sa galit. Di ba? Dapat sagutin mo lang. Wala kang tinatago eh. Di ba? Humarap ka sa Kongreso, manumpa ka, sagutin mo yung mga tinatanong nila kung walang itinatago. Di ba? Hindi naman yung argument nung dating administrasyon, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba? Kung wala naman daw connection sa illegal drugs, bakit kailangan matakot? Ibalik natin yung ganong argument sa kanila ngayon. And again, hindi lang tayo nanunuya dito, no? Because this is a very legitimate issue. Kung walang itinatago, dapat sagutin yung issue pagdating sa confidential funds. Hindi pwedeng sabihin na politika lang yan, kasi gusto niya lang pong bumuo ng kaso
for impeachment na pwedeng totoo. No? Meron din tayo nadidinig na mga ganyang ugong. Yung posibleng pagpapa-impeach dito sa Office of the Vice President. Pero I don't know kung meron ng solid na effort to actually initiate an impeachment complaint against the Vice President. Kasi isang ang kalaban dyan, number one, makakabuo ba ng malakas na articles of impeachment? Sabihin yung mga formal accusations against the Vice President para siya ay ma-impeach at matanggal sa kanyang posisyon. Number two, pinag-uusapan po natin dyan yung timing. Diba? October 1 to 8, filing na po ng COCs. Yung mga politiko natin, election na agad ang iisipin ng mga yan. Pero kung kakayanin, kung gugustuhin, kakayanin naman talaga. Pero there has to be a legitimate, there have to be legitimate basis to impeach and remove the Vice President from office. Number two, ang tanong dyan, do they have the numbers? Alam po natin na ang impeachment ay both political and legal. Actually, dun sa mga karanasan natin dati, mas political pa nga yan kaysa legal eh. So, ibig sabihin, ultimately, it's all about the numbers. Meron ba numero dyan sa House of Representatives para ma-impeach yung Vice President? That's one. Para umakyat yung articles of impeachment doon sa Senado. Ngayon, pagdating sa Senado, meron bang sapat na boto silang makukuha? 2/3 para matanggal sa pwesto yung Vice President. Again, ang makakausap po natin dyan ay iba, ang tawag nga dyan sa Senado, 24 separate republics. 24 senators na may kanya-kanyang mga kingdoms. Kasi nga, bawat senador elected by a national constituency. Hindi lang per district yung mga yan. So, makukonvince ba yung mga senador na uupo bilang mga huwes sa isang impeachment court or impeachment trial para tanggalin ang Vice President? Sipin nyo po, mga politiko rin yung mga yan. Of course, gamble yan sa kanila. Not just for the senators, but also for the House members. Paano kung pagbabarata nila yung Vice President ngayon at hindi nila madurog at after the midterm elections, malakas pa rin yung Vice President? Unang-una, gagantihan sa kanila. Number two, di ba? Pag naging presidente, ang gaganti sa kanila yan. Paano naman yung kanilang political careers or kanilang political fortunes? Kaya makikita nyo rin, mabibilang din naman yung mga kongresista na talagang all out sa pagpursue nitong issues na ito. Iba, parang naglalagay din sila ng way out nila para siguro pagdating ng panahon na kunwari, hindi naman madurog yung mga Duterte at maging presidente itong si Sara Duterte, meron pa rin silang parang parang paliwanag. Hindi, ginagawa lang naman yung trabaho, etc., etc. Pero meron iba talagang all out, no? Pero again, in all this, dito sa mga nangyayari, sikapin nating unawain yung legitimacy ng mga issues na binabato dito sa Office of the Vice President. At dapat busisiin din yung ibang mga relevant issues kaugnay sa ibang ahensya ng gobyerno. And of course, number 3, tingnan natin kung ano ba yung mapapala ng mga ordinaryong Pilipino rito. Alam niyo po, importante talaga yung issue ng transparency and accountability. Dahil yung pera po na ginagastos ng ating mga opisyal sa gobyerno, ng iba't ibang mga ahensya, pera po natin yun . Di ba dapat nagtatanong tayo? So kung ayaw po natin manakawan, o kung ayaw po natin mawaldas yung pera natin, at least magtanong man lang tayo. At least maging mapanuri po tayo. Hindi po natin sinasabi na ninakaw ng Vice President yung pera o ibinulsa niya. Pero dahil may mga lumalabas na mga red flags, may mga tanong na dapat tinatanong, dapat talaga i-pursue natin yan. At i-pursue ng ating mga tinatawag na kinatawan diyan po sa Kongreso. Ayan. Yun lang po. Bago po tayo magtapos, meron lang po tayong mga babatiin na ating mga taga-suporta at mga kaibigan. Unang-una, binabati po natin si Mr. Abel Pineda. Belated happy birthday sa'yo. Si Idol, siya po ang aking long-time hairstylist, si Abel Pineda. He celebrated his birthday, I think, the other day or yesterday. Belated happy birthday sa'yo, Abel. Magkikita tayo muli soon. Tapos, belated happy birthday also kay Mr. Jimmy Pascual. Pasensya na po, hindi tayo nakapag-live episode kagabi. At sana napanood nyo po yung ating episode tungkol po dyan sa PhilHealth. Tapos, binabati rin po natin si Sister Cho Borromeo ng Franciscan Missionaries of Mary. Advance happy birthday po sa inyo sa October 18.
She will be turning 81 years old. Dahil yung kaibigan po natin from Rappler, yan, my favorite Rappler, sino ba yan? Si Paterno Ismael. He sent me a video message coming from Sister Cho. Yan, talaga naantig yung puso ko. Binidyo niya dahil nakita sila kanina. And then pinadala sa akin ni Pat yung message from Sister Cho Borromeo. Sabi ko, ayan, babatiin natin siya ngayong gabi. Kaya Sister Cho, maraming salamat po. Binabati rin po natin ang belated happy birthday si Dr. Minggita Padilla. Ayan, kaibigan po natin. And siya po yung kausap natin kahapon sa ating episode tungkol po dyan sa PhilHealth. No? Sana po marami po kayo natutuhan tungkol po dyan sa issue ng PhilHealth at kung paano po natin dapat ma-maximize yung ating mga benepisyo na naayon sa batas. At kung bakit problema po ng malaki yung pagkuha ng national government doon po sa almost 90 billion pesos na supposed excess fund ng PhilHealth dahil hindi raw nagagamit. And daming ang pagkakagastos pa ng PhilHealth eh. Bakit babawiin yun? Diba? Kung hindi nagagastos ng PhilHealth ng tama or ng mabilis yung kanilang pondo, hindi po problema ng mga miyembro. Hindi po natin problema yon. Problema po yun ng mga namumuno sa PhilHealth. Ibig sabihin, kailangan kumilos-kilos sila dyan. Ibig sabihin, mayroong incompetent sa kanilang hanay. Yun po yung punto dyan. And of course, binabati rin po natin ang happy birthday today si Commodore J. Tariela. Siya po yung tagapagsalita patungkol po sa West Philippine Sea ng Philippine Coast Guard. Yan, isa po sa mga nangungunang boses pagdating po sa pagtatanggol sa ating karapatan at soberenya sa gitna po ng pambubuli ng China at sa kabila po ng katakot-takot na pressure at harassment galing po sa mga bataan ng China dito sa Pilipinas. Tapos si Attorney Abby Valte, nag-message sa akin, kaso late ko nabasa. Pasensya na, Attorney Abby, no? Binabati po natin ang mga taga-suporta po natin, sina Dennis and Aleli Gutierrez. Ayan, office mate daw ni Attorney Abby, si Dennis. Team live daw sila lagi. Nako, mag-asawa po sila, sina Dennis and Ma'am Aleli Gutierrez. Nako, maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagtsatsaga dito po sa ating programa. Maraming salamat po sa inyo. Tapos ito, nag-message din po sa atin si Miguel. Kaya shoutout po sa kanyang tita Pichi Lescano Druz Ali. Nanay daw po siya ng best friend ni Miguel. Avid listener po siya, fellow supporter ng Point 6 Movement. Wow, at amazed daw sa galing ni Alan Herman. Alan, kung nanonood ka, pakigalaw yung baso, meron kong fan dito. Pag nasa Trinoma daw siya, nagbabaka sakali siya na makita naman si Senator Edu sa bookstore na nami-mention niya before. Okay, sige. Hindi ko nababasahin yung second part ng kanyang message. Pero again, maraming salamat po for your support dito po sa ating podcast, dito po sa ating Facts First podcast. Okay? Yan na po muna. Ako po si Christian Esguera. And maraming salamat po sa panonood at pakikinig ngayong gabi. Maraming salamat po.